Hello everybody! Good morning! Day 3. Ang hihimayin natin ang day 3 ng impeachment ni Sara Duterte. Ay! Alam niyo yung grave threats na yan? For me, personally, I think na yan yung pinakamalakas na argumento because, okay, my personal feelings about yung nangyayari dyan sa impeachment ngayon, it's like, what? Bakit tayo nag-argumento? Bakit ang ginigisa natin yung witness na NBI na nagsabi na in-authenticate ko, ganyan-ganyan. Bakit pa tayo nag-aaksaya ng panahon sa pag-authenticate noon na ilang beses namang inulit ni Sara Duterte? Right? So yun, today, was it exciting? It was. Alam niyo, isa pang hi Robert the Baker, ang isang exciting is, sabi ni Risa, is it an impeachable offense, yung grave threat? Ito namang si Amy Marcos, nung tinanong na bakit hindi niyo, nag-complain ba si Bongbong, si Risa, tsaka si Martin doon sa NBI, kaya nila inimbestigahan. Ang sabi naman ni Amy, tumayo at nagsabi, hindi naman kailangan ng private complainant para mag-imbestiga ang NBI. Ay, parang nabaliktad ang mundo. Sabay-sabay tayong magulantang. Diba? Hello, how are you? Hi Justin! Hello! Fine. Obviously, happy. Alam niyo kasi guys, na-happy talaga ako sa politics. You know why? May kwento ko sa iyo, kwento. Growing up, guys, 44 na po ako. Abutan ka po yung television na walang control. Okay? Walang nakahiga ka, tapos nilipat mo yung channel. Okay? Dati, yung television namin, walang cable. Black, nabutan ko yung black. Meron namang kind of color. Pero ganun. So, it was really, and we only had one television at home. Kasi mahal yun. And it was just a box-type TV. So, whatever my dad wanted to watch, yun yung papanoorin mo. And my dad was so into current events. The news, diba? Ganyan. So, alam ko yung politics simula pa lang nung bata ako. My lolo had 3 newspapers, Manila Bulletin, Philippine Star, and Philippine Daily Inquirer, ganyan. Ang labanan sa bahay namin. Kaya, sobrang into politics ako. I am enjoying this. Hindi siya stressful. My sister naman like, alam mo ate, tinry ko makinig sa impeachment, and like, hindi ko kaya. For me, I love it. Go. Hello everybody. Objection, Your Honor. Pero mukha naman silang nagtay. Marami ring objections. Alam niyo guys, sa totoo lang, when you listen to lawyers, pag makinig kayo sa mga abogado, or litigation, parang ganun ata talaga. Diba? Because you're proving a case eh. Meron kang pinaglalaban, meron kang pinaglalaban at dinidepensahan. Right? Hello. Hi, Minor. Hi, RSF. Feeling ko dapat na-offend yung defense nung nag-direct yung prosec. Dapat says a lot kasi sa attorney. Alam mo, actually, ako, hindi tayo abogado. For me, ako lang, RC. Hindi tayo abogado. So, medyo, dun lang ako sa, puta, make a point. Make a point. This is not debatable. The grave threats of Sara Duterte is not debatable. The only question here is not if it did happen. Nangyari ba yun? That's not the question. Everybody knows it happened, right? Ang question dito is it impeachable? Kagaya nung tinanong ni Risa Ontiveros. For me, it is. Diba? So, kanya-kanya tayo. For me, it is. Like, oh my God. Meron kang vice-presidente na actually tumawag, may kilalang hired killer or baka friend niya na pakiusapan lang. Can you imagine? You have a friend, hi friend, can you make patay someone? Kasi, you know, merong Romanov or whatever. Diba? Nakakaloka. So yun, I think hindi grave, hindi kung sino man, kung itong punyetang NBI agent na to, kung meron siyang kapasidad, ano nakita niya, the screenshot here, the screenshot there, diretso niya kay Sara Duterte. At, interesting, sinama ng defense si Sulaika. Nako, ito for me, I think this will be a play
itatry nila, naiiyak si Zuleika doon, si Sara, alam niyo naman na kryptonite niya yan. Weakness ni Sara Duterte sa Zuleika. Diba? O so magwawala naman siya doon. Tapos, iniisip nila magpi-people power. Makikisama na naman yung INC. Yung mga taong hindi uuwi hanggat si Bongbong Marcos ay hindi nagre-resign. Right? Kasi just naman, I think it's a play for them to bring out Zuleika at defense ang gumawa nun, ho. Defense ang nangunang magbanggit at mag-play na umiiyak si Zuleika at naamin na na-trigger lang itong si Sara Duterte nung nangyari kay Zuleika Lopez. Diba? Kaloka, right? I'm waiting for Mary Grace Piatos. Ako, I think this is the for me, this is the strongest case because it's non-debatable eh. It's non-debatable, di ba? Yung tumawag ka ng mamamatay tao. Kahit na sabihin conditional threat, saan sa batas yun? Saan sa batas ang pwedeng maghigante? Pagka nandun ka lang, di ba? Sa batas nandyan yan, pero pag nahuli mo in action, may citizen's arrest, di ba? Pag nahuli mo in action, hindi yung forward thinking, nagaganti ka na agad-agad, di ba? Mga punyeta kanyo, ang dami nyo, ang bibilis ng ng comment section. Hello everybody, good morning! Ulit tayo. Mama, tulog na tayo. Kakatapos ko lang abangan yung live ni attorney. Sinong attorney? Madam, anong thoughts mo sa mga DDS na halimo sa photo ng Hi, Ian! Photocopy ng pera. Meron tayong content na lalabas tungkol dyan. Totoo ka to. Good morning, Ray. Tulog ka na, te. Hi, Adrian. Masaya naman kasi. Hindi ka ba na-happy dun sa nangyari today? Para sa'yo, bakit nauna pang impeachment? Hindi, matagal na yung flood control. Alam mo ito, friend, ha? Balikan mo. Yung pa-eme nila na flood control, na sinabi na, ay hindi, yung kay Soto, tsaka kay Marcoleta, wala lang yan. Hindi totoo yan. Kasi paano ba naman? Paano ba naman, ganito ang lumabas, diba? Hindi yung kasi, alam mo kaya si Aling Sheila, kaya si Aling Sheila, sabi niya, the Filipino people never forget. Oh lol, we forget. That's why paulit-ulit natin binoboto yung mga yan. So warning, if you're still there, paano? Please make sure of your answer. Yes po, 2016. Flood control projects, kailan kayo nag-engage sa flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. Very clear naman yun sa... Diba? So yung flood control na yan, matagal nang pinapalabas. Walang naglilinis kahit kanino, pero bakit di nyo makasuhan? Kayong puro dada ng dada, pero wala kayong magawa. May tama si Sara. Pero hindi siya tama kasi wala siyang ginawa. My God, kaloka kayo ha. O. Morning! Hi, Jomar! Good morning! Good morning, ate. Pakitala kayo about sa 150 million na insertion ni Robin Padilla. Ay, meron. Siyempre, alam nyo guys, yung mga pinapanood nyo content creator, hanapan nyo ng resibo. Pag may lapagan na ganyan, hanapan nyo ng resibo. Of course, prepared tayo kay Robin Padilla na meron din siyang insertions. Ang kwento nitong si Joel Reyes. ng pera, ng
insertion ni Senator Padilla, ni Robin Padilla, ng 150 million. Tapos sabi sa amin, tapos na ang building. Hindi na si Tirso ang chairman, ako na ang chairman. Pagdating ko, kalahati pa lang. Okay, sabi ko, bakit ganito ito? Ang sabi, 150 phase 1 lang yun. Kailangan mo ng 100 million. Sabi ko, Diyos ko, saan ako kukuha ng 100 million? Kahit lumuhod ako sa lahat ng senator at congressman, saan ako kukuha ng 100 million? Mabuti na lang na nakamiting ko na ng First Lady, okay, at nabanggit ko yung problema. At ang sabi ko, kasi, sabi, sino man na yun yan? Na-realize ko, kasi ang kontratista niya, yung tinalo ni Vico sa Pasig. Thank you, my Ito dear. yung Diskaya po po. Okay, so ayun, doon medyo pumilantik ang tenga ng First Lady, pumunta. Anyway, nung pumasok si Vince Hison, okay, ni-require ng First Lady kay Vince na tapusin itong building. So right now, Insertions, flood control, lahat sila. Panahon ni Pinoy, panahon ni Duterte, panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, panahon ni Marcos, ungkatin yan. Diba? Ang yayabang kasi ng iba, na parang tahimik kayo, girls, guys, my God, yung mga binoto ko, walang ganyan. Hindi ako natatakot sa mga sinasabi nyo. 'Di ba? Hindi issue sa akin yan. Yun. Thank you, my Lian. Feeling may alam tong, hi! Good morning. Ang dami natin ngayon, Love this. Sabi ni Gigi. Maraming salamat, Gigi. Ang hirap dahil pa nagnaniniwala. Alam mo paano, Dino? Paano sila hindi maniniwala? Diba? Merong kung photocopy is original, magpa-photocopy tayo ng pera. Puta, hindi sinabing pera. Ang sinabi, ebidensya. My God, syempre, meron tayong dyan, resibo. Alam niyo, kawawa si Ating. Pakinggan niyo. Ay, attorney, salamat kayo sa imong ka-bright, ha? Solba na mong problema, ipaserox ko ni. Ay, attorney, salamat kayo sa imong ka-bright, ha? Solba na mong problema, ipaserox ko ni. Naniwala. Ibang levels talaga, guys. Holy kamote, right? Holy kamote. Yun lang po ang masasabi ko. Buti nagpa-Xerox naman yung mga kapa natin DDS. Kaloka. Mga ka-DDS, huwag kayong magpapauto. Ay, hindi pera. Ang sinabi, ebidensya po. My God. Itong sabi ni John, yung tawa mo fake. Alam mo, John, kanina nakita ko sa Respicio. Magpapapicture sana ako. I mean, not picture. Gusto ko siyang puntahan. Nasa Senate siya kanina. Gusto ko siyang lapitan at sabihin kay Respicio, can you make ulit yung sinabi mo, handa na ba kayong mamatay? Para kay VP Sara Duterte? Hirap gawin all the effort in the world, kaya siguro lumalaki ang ilong. So John, are you part of it? Are you part of the people na handang magpakamatay para kay Sara Duterte? Tapos, pagagawa kita ng ng rebulto, John, sabihin mo lang sa akin kung saan kang handang magpakamatay. Gusto mo sa Luneta? Gusto mo doon? Or sa Davao? Putek mass grave ang mangyayari sa Davao sa lahat ng taong gustong magpakamatay. Para kay VP Sara Duterte. Hi, is it FC? Hi. O, diba? Saan? Sa Davao ba? Isa malaki-malaki rebulto. Why not? John, sayang may sayad lang ako. Hindi mo ba masabi na handa kang pakamatay? Kasi diba, if you really think about it, hindi. Diba? Diba guys? Sa mga DDS lovers dyan, sa mga lovers ni Sara, ni Tatay Dig, sana baka talaga kayong magpakamatay para sa kanila? Ay! Alam ko sa kayo pupunta pag nagpakamatay kayo.
Okay, we don't like that. Okay, your life is important. May mga nagmamahal sa inyo. You're not alone. People care. The saddest part of losing someone due to that, hindi para kay Sara Duterte had, due to feeling alone, lonely, ganyan. Alam niyo kung saan kayo pupunta. Ito, samahan niyo na. Ito. Hell. They can drag me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. O, ayun. They Doon can lang drag kayo. me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Doon president si Sara. O, diba? Ito pa isa. Kita tayo doon. May pumalakpak talaga dyan. Asan ka na? Pumunta tayo sa impyerno, marami tayo. Magkita-kita tayo doon. O, dyan. Kamusta? Impyerno daw pala pupuntahan yung magkita-kita kayo doon. Doon daw presidente si Inday. Sure ball. Si John. Ibang levels. Oh, good morning. Hi, Nair. Good morning. Sabi ni, sabi ni Carlo, hi Carlo, Miss Pat, bakit naging witness ng prosecution si Lopez? Ito yung chief of staff. I know. Because, okay, ganito Carlo ha. Ito lang ha. Sana sa Tuesday na sa Senate tayo, kasi Senate, pinatawag si Zuleika as witness. Alam natin, alam niyo may kryptonite? Alam niyo ba yung kryptonite is like yung kay Superman. Weakness. May weaknesses tayo, di ba? Lahat tayo may weaknesses. Okay. Alam natin, at inamin ng defense lawyer na kaya lang nagkaganon si Inday Sara Duterte is because dinamay itong si Zuleika Lopez. Diba? O, etos ipapatawag si Zuleika. Sa Tuesday, nandun sana si Zuleika. Yun, Carlo. Kasi, at least yung napanood ko kanina, Carlo, ha, sila ang nag-play. At ang ini-excuse nila is na-trigger lang si Sara. Alam nyo, nung 19 kopong-kopong, pinatawag ni Trillanes si Man Scorpio. Diba? Nung 19 kopong-kopong, ano nangyari? Nagwala ba si Sara? Umamin ba si Sara na may ipapapatay siya? Mukhang mas love ni Sara si Zuleika. Mas may concern siya kay Zuleika. In fairness. Let me be the one to make it up so you don't break it up so you don't have to make excuses. Ang saya. Oh. Go. Meltdown is key. Tumpak za. But za, ang nakakatakot dito is, actually nakakatakot kasi just maski INC nag-flex wala na. 'Di ba? Ang INC, nung unang-unang INC nila sa Luneta na nag 3 days, natatandaan yun, nung nagsabi si Amy Marcos na, nung bata pa lang siya, nagda-drugs na siya. Anong ginawa ng INC? Biglang, finish na, uwi na kami, diba? So, ganyan din ba ang magiging drama? Kasi ito, hindi man ata tumagal ng 3 days, yung latest nila, diba? Ang sabi pa, walang uuwi! Alam niyo ba, yung mamang yun, yung Quezon City Councilor, nandun sa Senate kanina. Nakita namin. Akala ko ba di uwi? Akala ko ba sa EDSA silang namumaba si Bongbong Marcos? Nakakaloka, diba? Sabi ni Zara, hi Zara! Isa pa yung INC. Okay, I'm not gonna call them demonyo. Lalong-lalo na yung mga members, naniniwala lang talaga sila sa yung nakakataas. Huwag natin tirahin yung members nila. Huwag natin tirahin yung paniniwala nila. Tirahin natin yung mga
nandun sa taas na pinakikinggan nila, 'di ba? Nababahala ako 2/3. Ako kasi FC ganito ha. I understand and thank you to... No, wait ha, hindi ko gusto si Cheese Escudero. Okay, let me make it clear. Cheese Escudero, don't like him. Nakakabahala. Hindi nakakabahala. I agree with Cheese Escudero that in the Constitution, it says 2/3. 2/3 is 16. Okay? Wala sa Senate para mag-decide. It's not up to them to decide kung ano yung threshold ng impeachment at para mapatalsik si Sara Duterte. And Cheese Escudero made a good point saying na itanong niyo sa Supreme Court, so sinong unang magtatanong? Sinong unang magtatanong? Kasi for me, personally, I am not expecting na may impeach si Sara Duterte. Okay? Not because of lack of grounds, pero dahil sa mga handa ng mamatay para kay Sara Duterte. Okay? Let's see if anybody will ask the Supreme Court doon sa 22 senators remaining kung ano ba constitutionally ang magiging threshold nila. Considering, ito ha, tanong ko sa inyo, magbabasa ako ng comment section sa tanong na to. Do you think that kailangan, kasi gusto na nilang tanungin daw sa Sandigan Bayan or kung saan man sila magtatanong, kung pwedeng palabasin si Marcoleta at saka si Jinggoy Estrada para makasali sa impeachment trial. Sa akin naman kasi, unang-una, si Marcoleta, hindi na nga siya fit for trial sa sarili niyang kaso. I feel kulang siya sa vitamin BRC. Blue Ribbon Committee. Biglang nang hina. Diyos ko, nung isang araw, nangaaway ka pa. Nung isang linggo, alive, alert, awake, enthusiastic ka pa. Tapos biglang nung ikaw na yung may kaso, wala na. Tapos, makakapunta ba siya doon? Okay, that's number 1. Number 2, if everybody is innocent until proven guilty, I believe in that. I personally believe in that. That's why I don't like EJK. I don't like trump-up charges. Okay? Sa akin, ang gawin natin is patunayan yung inosente kayo. I feel na hindi dapat sila pagbigyan na makasama pa sa mga didinggin ng kaso. Ano yun? Nakaano sila? Person deprived of liberty t-shirt at nakaposas, baka pwede pa. Siguro pag palabasan nila si Bato, mas better yun. Diba? Diba? Ang sabi ni Carl. Hi, Carl! Basta DDS ang daming drama sa buhay, tumpak. Doon lang naman sila. Alam nyo guys, may kwento ko sa inyo, okay? Huwag ko na sabihin kasi baka makita mo. Hi! If you hear this, hello! May nakwento sa akin ng isang tao. Sabi niya, ate, alam mo ba, itong friend ko na to, sabi niya, bakit ganyan yung ate mo? Alam mo, common denominator nila, OFW. Okay. Tapos sabi niya, bakit yun siya? Magaling naman si Duterte. OFW, wala sa Pilipinas. Sabi niya, nandun ako sa abroad because we know she's not here in the Philippines. Okay? Not for a very, very long time. Tapos sabi niya, kasi alam mo, baski wala kami sa Pilipinas, ang naririnig namin, magaling si Digong. Yun na nga ang problema sa mga OFW natin. Ang problema is, wala kayo dito. Tapos, aangkla kayo sa sinasabi ng mga DDS content creators. Aangkla kayo sa naratibo nila. 'Di ba? Tapos, isa ba kayo sa mga taong sasabihan, huwag kayong maniniwala sa ABS-CBN, Rappler, GMA, lahat na. Lahat. Inquire, lahat na. Ano na lang ba ang tinanan nila? Net25 at SMNI. That's the only and the DDS content creators, kinukulong kayo sa naratibo. Kinukulong kayo na yun lang ang paniwalaan nyo. Diba?
I think the Dutertes know their bread and butter. They know that the OFWs will believe them. And doon sa OFW na nagpapadala ng pera dito sa Pilipinas, syempre, hindi ko, ikaw yung breadwinner eh. Ikaw yung bumubuhay sa mga yan. So pag sinabing, alam mo, ang galing-galing pala ni Digong, no? Oh my God, he's really, really good. Alam mo si Sarah, the best. Alam ka naman na awayin mo yan, tita. Nay, the truth is, you think they will tell the truth? E di natanggalan sila ng pera. E di hindi na sila bibigyan ng pera. Diba? Ay, so sad. Sabi ni Sunny, tama, mga patro. So true, Patty. The 2/3 question must be settled in the Supreme Court. Exactly, diba? Ang sabi ni Acer, tama. Kilala ko din na OFW, sabi niya, I felt safe daw during the drug war. Wala sa Pilipinas. Diyos me. Hindi natin sinasabi na wala tayong mga kababayan na nasa Pilipinas ang hindi nag-feel safe, right? Pero parang mas kung makahugot pa ang ating mga OFW na, safe sa Pilipinas, puta, wala ka nga dito eh. Punyeta, wala ka dito. Yung paghuhugot mo na I felt safe, sa mo hinugot? Sa news, SMNI, kay Banatbay. Hindi, I'm sorry, I just laugh that way lang talaga. Even in real life, I laugh like that. Hindi, it's not condescending, it's not sarcastic, it's just really a laugh. Kasi pa, wala kay Banatbay. Ano ba sabi mo kay Robby na huwi ng credentials ng witness? Again, ako sa akin, sa nangyari sa 2 days natin na nag-present ng witness, yung NBI witness, it should not matter that much. Si Sarah na, tumbukin nyo na. Patawag nyo si Sarah, patawag nyo si Princess Maui, patawag nyo si Harry Roque, kung kailangan pa Interpol. Tanungin, huy Harry, ko pala ako nagpahama kay Inday. Apparently, Zoom call lang daw yun na pinublish ni Harry Roque. Intimate lang ata. Parang siguro kay Caramel. Sir Ram Madriaga, ganong labasan, diba? Shout out kay Ines. Good morning, Ines. Good morning, good evening, good afternoon, good night ko asang ka man. Hindi po kayo nag-RH today. Pag nakaganto po ako ay nag-RH. Pa-shout out. Hi, Engineer Fevid. Hi. Hi, Proudly Noipi from Scotland. Ma'am, sa Monday, ano gawin natin sa Monday? Po, sa Senate kayo. Monday, Tuesday, Wednesday ang Senate. Pero I think if I'm going to conserve my energy, mas gusto ko, kung papipiliin ako, Tuesday. Because Laika will be there. Nandun siya noon. Yung nag-trigger, sabi ng defense na nag-trigger kay Sarah para aminin, kumuha na siya ng magpapatay kay Bongbong, kay Lisa at kay Martin, diba? Pa-shout out kay, hi Aboy, good morning. Hello, Miss Patty Bao. Hi, Janet. Anggel lang yan. Anggel at ilaw. Maraming salamat, Janet. Hello, Nicole. Hi, Coco. Hi, ma'am. Planning to watch on Tuesday. When is the best time to reserve? Okay, ito. Sa mga... Teka lang, ayoko. Gusto ko na lang ata i-gatekeep. Merong website po, okay? May website sa Senate, senate.gov.ph, I think.
Tapos, you can request for a plenary seat. Yan. It will open 2 p.m. the day before. Ayan. Ha, kwento ko lang sa inyo. Pag ako, mga punyeta kayo, wala akong nakuhang seat. Diba? Pag ako wala nakuhang seat, my God, nakakaloka. Pa-shout out, sabi ni Jana. Hi, Jana. Good morning, Jana. Good morning, Aboy. Hi, Sophie. Good morning. Gatekeep na lang natin. Yun na nga. Ay, sinabi ko na. Because why not? Mga ilang percent po kayang probability na ma-impeach si Inday? Sa akin, none. Sa akin, seeing that na si Alan Peter Cayetano ay mas magaling pa sa depensa, maybe, it's not even 50-50 my feeling. It's not even 50-50. Probably 20-80. Ganon. And it's not because inosente siya, ha? Because, guys, ang impeachment ay kalahating ebidensya, kalahating politika. Totoo naman yun. Totoo yun. 'Di ba? Pero, para sa ating mga kababayan, tayo na ang makinig. Tune in. Listen to the impeachment trial. Right? Listen. And then, kayo yung mag-decide. If Sara Duterte is not impeached, I mean, she's impeached already, pero kung hindi siya matanggal sa pwesto, guys naman, huwag niyo akong mag-agree kay Aling Sheila na the Filipino people never forgets. My God. Pagkano ang bayad sa defense team? We don't know. Maybe pro bono din. I don't know. Kasi, let's be fair, okay? Sabi ng prosecution na yung mga yung mga private prosecutors nila, pro bono daw. O so, huwag na natin tanggalin. Baka naman pro bono yung kay Sara. Diba? Paano maging DDS? I think it's the easiest. Hi, Ellie. Sa next president, ICD&D Secretary, Gibo Chidoro. Go. Hi, Soyi. Defense, hindi pro bono yun. O, we don't know. Is it Manang J? Hi, Manang J. Ma'am, bagag po ba si Sara? We don't know. We don't know. In fairness, alam nyo guys, we try as much as possible na hindi sila i-judge masyado. Diba? Good morning. Hi, Myra. Ang sabi ni, Janet, alam mo, Janet, kasi medyo ginagamit yung, yung BOBO. If pro bono, then they can throw thief chasers away talaga. Si Bugris ba ipig? No, tao siya. Tao. Baka mukha lang baboy, pero tao. Tek, sinabi ko yun. Why not go? Hindi ito, no, spicy. Sabi ni spicy English, bloodbath. Tagalog, dinuguan. No, wait. Ang tanong dito, ano yung bludgeoning? Oh, guys, inaral ko yan. Bludgeoning. Meron bang makakasagot kung ano yung bludgeoning? At saka unbound.
Go. Paano tayo? Ito yung phone ko pang GCash. Explain bludgeoning. No, spell muna. Spell. Bago nyo i-explain. Hindi. Yung unbound, alam natin pala yan. O, ay! Yung spicy Aries. And the spicy Aries, me, pag may nalaman sa new word, go, spicy Aries ang nag-spell. Go, i-PM mo ko. May pa Gcash ka sa akin. Hi, Clareng! Ano evaluation score nyo out of 10 sa defense and prosecution? Alam mo, kasi day 3 pa lang. Guys, can you imagine? 92. Apparently, not apparently, they said 92 days ang ganap dyan sa impeachment. It's day 3. Wala pa tayong kung sino ang panalo, sino ang talo, and hearing all the objections, hearing all the kung ano man, diba? I think we have to reserve it ng very, very slight pa. Hi, Kay! 92 target days. Maraming salamat, Engineer Vivid. Yes. Ay, out of meow. Natawa ako. Bludgeoning. Diba? Pwede. Totoo. Kailan kayo magpapakain ng dinuguan? Ako, Jay, alam mo, Jay, kung makakasama ka sa amin, sobrang busy. As in. Umuo ko kay Mami Bruha kasi I want the whole of EDSA to taste my dinuguan. Kasi alam niyo guys, ano po ako mahilig ako magluto. And I can say, masarap talaga yung niluto ko. Lalo na yung dinuguan ko. Okay? So, Jay, nag-yes ako kay Mami Bru. Kaya lang, sobrang busy. Alam mo yun, yung tipo, kailangan mong isingit yung pamilya mo, yung trabaho mo, yung oras sa sarili mo. Yun lang. Kailangan lang nating hanapan ng ay, punyata ka, Jay, magpapakita ka ba sa amin? Pag nagpakain tayo sa EDSA, ikaw ba yung magtatakal? Sumama kami, ha? Sabing, spaghetting pababa ng pababa. Ganyan. O, abangan. Abangan? Ambagan? No, ang ambag mo dapat nandun ka. Yun ang ambag mo, ha. Pag wala ka nun, Jay, hindi ako magluluto. You have to tell me, ganyan. Sabi ni Lauren, tinatanong tayo ni Lauren, if hindi mo convict si Sarah, what do you want to get out of this? Ako sa akin, just for the truth to come out. The truth could be two-way, okay guys? Ihanda natin yung sarili natin na baka naman pinupolitika lang talaga si Sara Duterte. Okay? Ihanda din natin yung sarili natin na, oh my God, huli kamote! Ganyan, diba? At, kung anong mangyari sa 2028, alam nyo na. Diba? Huwag magpapadala sa mga, si BBM, mabait, matalino, higit sa lahat, hindi pagnanakaw, hindi corrupt. I love you, BBM. Diba? Hi, Marie Rosalie, hi! Sabi niya, hindi ko basa yung name nyo, guys, sana gawin yung readable yung names ninyo. Sabi ni Marcos, Manay mo, Item. Oh, yes, we love Item. Alam mo ba, Marcos, grabe ang aking pagbilad sa araw para ma-achieve itong kulay na to. Because it's not every day. Ito, Marcos, ay pakita ako sa'yo. Kita mo to? Kita niya yung linyang yan? Ganito hindi man maputi, hindi ito, nga na nun.
Marian Riverang maputi, but this is the color of my skin. Okay? I don't like that. That's so puti. So ito, effort to. Magpapaitim talaga tayo because we don't like this. Yun. Kaya yung itim-itim na yan, let it go, guys. Hindi issue yan talaga. Thank you sa pa-shout out. Yes! Marie, basta mabasa ko. Basta mabasa ko. Talaga, I would. Shout out. Shout out. Over and over again. Graveyard shift ka sa work. Yung work ko kasi flexi time. Yohan. Flexi time. Oo. Basta DDS, basta sa ugali. Ano, alam niyo guys, ito ha. Sabi ni QWERTY. Hi, QWERTY! Sabi ni QWERTY, basta DDS, basta sa ugali. Actually, hindi lahat. Marami tayong kilala sa mga buhay natin na DDS sila, pero hindi naman silang magsasabing mamatay ka na, ganyan. I think yung ugali na sinasabing DDS, yun yung mga over the bakod na. Kaya nga pero ako feeling ko, guys, itong grave threats na to, doon sa paniwalang paniwala kay Sara Duterte, doon sa kung ano mong naratibo nila, ingatan niyo yung mga anak ninyo. Ingatan yung mga anak ninyo kasi yung galit na galit kayo sa Tacloban, yung galit na galit kayo sa Justice Juvenile System ni Kiko Pangilinan, gumanti lang naman daw siya, diba? Gumanti lang daw siya kasi binuli siya. So mag-ingat kayo. Alam niyo, naiintindihan ko yung mahal niyo si Sara Duterte, pero sana pagdating sa dinner tables niyo, sa kainan ninyo, pag nag-uusap-usap kayo, mga matatanda, medyo mag-ingat kayo sa naririnig ng bata. Huwag niyong isabuhay ang pagiging Duterte. Kasi sabi ni Philip Salvador, mamatay na kayong lahat. Gusto niyo bang pakinggan? You want to listen? Ito. Pero may proof tayo, Sabi ni, ano pangalan niya? Philip Salvador. So, alam nyo, bloodied, diba? Lahat na. Why not? Ito na lang. Hanapin na natin agad. Philip Salvador. Mamatay. Ito, isang paalala. Sabi niya, Ang pagumbong iba. Sa inyo po lahat na bumabatikos, mamatay kayong lahat. Salamat po. Sa inyo po lahat na bumabatikos, mamatay kayong lahat. Salamat po. diba? Yun yung mga kauri na ayaw natin. Sa akin, generally, if Sara Duterte wins, and I hope she does not, okay? Para lang yan siguro si Bongbong Marcos, anak ng diktador, anak ng mamamatay tao, diba? Kung manalo man si Sara Duterte, wala talaga. Tapos we expect, heal the world, make it a better place. For you and for me and the entire human race. So, meron pong choice. But, hindi po ito laban ng Bongbong at Sara. Binoto niya na yung pareho. Diba? Unity. It just so happens, alam niyo guys, kung 2022 ulitin, hindi ko pa rin iboboto si Bongbong Marcos. Okay? Pero, sa 2028,
hindi ko pa rin po iboboto si Bongbong Marcos. Gets yun? Walang kaing, walang sukang kakainin. Diba? I hate when DDS calls us kakamping kain suka as if naman pro-BBM tayo. Tumpak! Tumpak! Ay, hindi ko po iboboto si Bongbong Marcos at all. Maski in the next life. Sino kasi yung nagpauso ng mana-mana sa posisyon? Ayun na nga, dapat maging anti-political dynasty din tayo, diba? Sila bumoto, ba't sila ganito? Ay, wait ha. Hi Nino. Nino ganito ha. I think, not kailangan, pero I think naman, pag binoto mo, mas may karapatan ka magalit. Hindi natin dapat tanggalin sa kanila yun. My personal belief is that if you believed in them, you voted for them, ikaw yung mas may karapatan magalit. Sa akin kasi, nandito ako sa okay, moving forward, wala naman tayong magagawa, binoto mo yung team, naniwala ka sa mga yan, moving forward, anong gagawin natin? Diba? Yung iba, nabudol kami ni Bongbong Putek, hindi si Bongbong ang nangbudol sa inyo. Ang nangbudol sa inyo, si Sara Duterte. Ngayon, kung ayaw nyo na magpabudol ulit, huwag nyo nang iboto si Sara. Diba? Pero kasimple yun eh. Pero, obviously, boboto pa rin nila. Hindi natin sure. Baka naman matauhan na, right? Guys, people makes mistake, sabi nga nung isang DDS, diba? People make mistake. Pero yung mistake na yun, kailangan may learning. Hindi po pwedeng, nagkamali ako eh. It has to be anchored with a learning something, diba? Guys, matulog na kaya tayo? Anong oras na ba? Oh my God, 2:35 na. Correct. Ang sabi ni Jebby. Hi, Jebby Reyes. Sabi ni Batang Higit, vote wisely, tumpak. Pero alam mo actually, mas kaya vote wisely, paano po sa kanila, feeling nila wise na sila. I mean, it could happen to kakamping, to ganyan, di ba? Ako sa akin, I hope you make an effort. If there's any parting word, guys, na iwanan ko sa inyo, I hope we make an effort naman na hindi natin naasa lang yung boto natin sa negatibo. I hope you make an effort. Tingnan, ano yung plataforma ni A, ni B, ni C, ni D. Eka nga ni Sara Duterte, you have to have a plan A, a plan B, a plan C. Right? Sana hindi natin iasa sa mga mayor natin, sa mga congressman natin, sa mga barangay captain natin, kung sino yung iboboto natin kasi napag-utusan lang. Hopefully, hindi tayo kuha ng pera para iboto ang iba. Baka doon magsimula ang pagbabago, 'di ba? Alam niyo guys, yung mga politicians na yan, mas hawak natin ang beat. Okay? Mas hawak natin ang kapangyarihan. Kahit tumakbo yan, kahit ulumuhod yan sa harap ninyo at magmakaawa, hindi nyo pa rin iboboto yan kung kayo ang masusunod. Hindi makikinig sa mga taong mas mataas sa inyo. Kasi at the end of the day, pare-pareho tayo na hihirapan.
yan. Pinagnanakawan. Diba? Tayo po ang solusyon, hindi yung mga politikong pinagbibigyan ng pagkakataon na tumakbo po ulit-ulit. Diba? So ladies and gentlemen, maraming salamat sa oras, sa panahon, sa pakikinig sa akin. Diba? Good night, everybody. Next week is another week of the impeachment trial. Makinig, mag-osyoso, makinig doon sa mismong live nila. Makinig kung ano yung mga argumento, objections, overruled, at kung ano-ano pang legal na kailangan nating intindihin. Lalong-lalo na yung bludgeoning. Bloodbath, bludgeoning, unbound ni Sara Duterte. Good night, everybody. Maraming salamat for giving me the platform. Talaga. I love you guys, you know that. And for my Facebook followers, alam niyo yan, I know, hindi ko kayo ganun kadaling natatandaan, pero maraming salamat sa pakikinig. Thank you, everybody!